Alright, we're back again, Amiga Lori. Yes. And mga ka-Unified, alam ko na excited na po kayo para sa susunod na chapter or sa susunod na training natin ngayon. Yes. At alam ba nila kung anong topic for today? Grabe, yung topic natin today is talaga is a special training. Maraming nagtatanong, bakit special training? Bakit po? Kasi special kayo. Yes. Tama yung mga ka-Unified. And don't forget to share our link, Unified Products and Services Inc. Officials, and ang ating sa YouTube naman po, Unified Products and Services Inc. Official page. Yes. So, Maling Eric. Ayos, alam Amiga ko, Logi. excited Wag na na natin patagayin kasi yung excited speaker na natin, yung grabe, speaker grabe. natin. And of course, yung mga nag-abang, excited na din po sila kasi of course, diba, dagdag na namang kaalaman sa negosyo. And take note, it's live. Grabe, nag-travel po to from all the way from Pampanga. Pampanga. And batang-bata, di ba? Yes. Ito yung nawawala kong kapatid, mga kaibigan. So, abangan nyo kung, sabi nga yan, kung gaano to kagwapo, grabe kayo na magkapagsasabi. Ang background doon, ano po to, electrical engineer siya. And naging, ano siya din, manager ng marketing company. Bahala po yung pakilala mo pa sa grabe itong tao na to. Is one of our company trainer. Ladies and gentlemen, ibigyan po natin siya ng virtual palakpakan, milyong palakpakan at hug. Hug talaga eh. Kasi parang teddy bear hug. Walang iba kundi si Mr. JC Aranas. Alright, thank you, Kuya Eric. Tama ba? Halata naman no? Parang kami magkapatid talaga. And Ate Lori. Alright, so anyway, good morning kay Unified and sa lahat ng viewers ng URTV. Magandang umaga po sa inyo. So, ano bang pag-uusapan natin? And ang nakakatuwa po actually, nung binigay po yung task na mag-train ako ngayon ng special training dahil nga special kayo. At ako ang pinag-training dahil special din ako. Special child. So baka naman maniwala kayo sintu ata to si Sir JC. Hindi po. Tama. So wag po kayo mag-alala, mag-enjoy lang po tayo. Sabi nga, enjoy the journey. Pero wala naman sinabing hindi pwedeng enjoyin yung learning. Tama ba? So, ang maganda dyan, pwede nating enjoyin yung journey while enjoying the learning. Alright? So, ang topic ko po today, and hindi ko na po papatagalin, kasi I was very excited na when I was given the chance to discuss a special topic or special training, and na pinagbigyan tayo na matopic ko ito. Kasi, guys, bigyan ko po kayo ng idea. Every time I discuss this topic, maraming question na lumalabas. Ano pong ibig sabihin? Kasi pag binigay ko po yung topic, actually nabasa niyo naman eh. Tama? It's called 3D training. So pag napakinggan mo kasi yung 3D training, ano yung unang lumalabas? Yung mga nanonood, yung mga viewers, sige, comment nyo ano yung feeling nyo. Ano ibig sabihin ng 3D training? Kasi pag 3D training, alam natin, anong ibig sabihin? Yung sa sinihan, tama? 3-dimensional, yung kailangan mo ng shades, tama? Usually, ganon. Sa mga movies, 3D movies, tama? Yung mga picture, 3D yung picture. So, maraming question. Ano bang ibig sabihin ng 3D? Lalo na pag nakita mo yung logo ng 3D. Tama? Ngayon, ano ba yung ibig sabihin ng 3D? Yun po yung i-discuss ko sa inyo. And, guys, I suggest, starting now, ngayon, pag nagsimula ako, starting now, wag na wag po kayong
lilihis ng tingin. Kasi guys, bakit? The goal of this training, sabihin ko na agad. Imagine this. The goal of this training, di ba sa 3D, pag hindi ka nakasalamin, blurred? And that is the goal of this training. Siguro ikaw yung distributor na medyo may malabo pa. Tama? Or maybe ikaw yung non-member na nalalabuan pa. Tama? And maybe ikaw yung upline na medyo blurry pa yung ibang part ng business. Guys, after this training, I guarantee you, liliwanag ang paningin mo. Okay ba yun? Okay ba yun? Ngayon, let me start by giving you this. By asking you a question. Okay? What is that question? Question is, when you see the word dreams, what comes into your mind? Ano yung una mong naiisip? Ano yung, pag pinag-usapan dreams, kasi lagi nababanggit. Tama ba? Lagi ito nababanggit. Na yung upline, lagi nababanggit sa training. And pag ikaw, hindi ka sanay, kasi guys, let's be honest, wala naman, nung bata tayo, hindi naman yung pinag-uusapan. Tama? Wala namang bata na yung nanay at tatay sasabihin, anak, pag-usapan natin pangarap mo. Wala! Tama? Lahat tayo, when we started doing this business, nung sinabi pangarap or dreams, lahat tayo may question mark. Tama? And yung iba, lalo na yung mga nagtatrabaho, or may mga business, or yung may mga family na, matatanda na, meron silang mga kanya-kanyang dreams. Each and every one of us, we have certain dreams na hindi talaga pare-parehas. I'll give you an example. When we look at your dreams, ito yung nakikita mo. Your life goals. Ano yan? Pwedeng family, pwedeng financial, pwedeng material things like cars, ano pa ba? Sasakyan, cars nga. Tama, di ba? Cars, house and lot, travel, savings. Ano pa mga dreams mo? Yung sexy figure, yan, mga ganyan. Iba, ako rin eh. dream ko rin yun eh. May nakaka-relate ba? So, ano pa marami tayong dreams. Iba tayo ng pananaw. Iba-iba tayo ng mga gusto sa buhay. And, ang tanong lang dyan, kailan mo huling tinanong, ano ba talaga yung dreams mo? What is your dreams, actually, personally? What are your dreams for your family? What are your dreams in the long term, in the short term? Iba-iba. And, ang malupit niyan, kahit sino po tanungin, lalo na pag ikaw bago, blurred yan. Tama ba? Meron ba dito nung pagka-start, malinaw agad kung ano yung dream? Meron kang gusto, pero minsan nalilimitahan ka. Naranasan mo ba yun? Yung pag tinanong ka ng dreams, gusto mong isulat 5 million na bahay, ang naisusulat mo 2 million, bumabaliktad yung number. Tama? Minsan ang gusto mo sana isulat 10 million. Bakit ganun? Wala yung zero. Kasi bakit? May nalilimitahan ka. Tama? Na-realize mo ba minsan yung gusto mo ng sasakyan na sports car? Hindi naman dahil gusto mong ipagyabang. Dahil masaya ka pag meron ka nun. Yung pag nakakita ka ng sports car na dumadaan, sarap nung gusto ko sana yun. Na-realize mo ba bakit pag tinanong ka na anong dream car mo, minsan nasasabi mo, kahit second hand, pwede na. Minsan, ang usapan, motor lang, pwede na. Ako, yung isang kaibigan ko, nagbabike. Ang sabi niya, para exercise. Nagdahilan pa. Tama? So, anong point? Minsan tayo, aminin natin sa sarili natin. Ako, naging guilty rin po ako dyan na when it comes to dreams, minsan ang naglilimit sa atin, sarili din natin. Na-realize mo yun na pag tinatanong ka dreams minsan, di ba, pinapasulat pa yan? Ano yung dream goal mo? Ano yung dream car mo? Ano yung dream house and lot mo? Natatawa ka minsan sa sarili mong goal. Tama? So, bakit ganun? Ano yung reason? Bakit tayo nalilimitahan? Okay ba yun? And let me give you ideas. Ano yung mga reason, bakit hindi natin maisulat-sulat or hindi man natin makita ng malinaw, ano yung goal natin? And one of the reason is, why other people don't have dreams? Fear of being different. Anong ibig sabihin ng fear of being different? Ito yan, guys.
Sa culture kasi natin, lalo na sa Filipino, you need to belong. Alam mo yung feeling na hindi pwedeng maiba ka? Kasi pag iba ka, mali ka. Tama? Imagine, sa barkada na lang, pag ikaw may ibang gamit, parang, oo, sikat ka, pero parang ikaw yung OP. Tama? Sa ano nga sa family, pag ikaw yung matalino, yes, they are proud of you. Pero minsan, ba't parang ikaw yung may mali? Tama? Na-experience nyo ba yun? Na minsan, wala ka namang ginagawang tama, pero dahil ikaw yung naiiba, ikaw yung mali. Kahit wala ka namang ginagawang masama. Tama? And, lalo na sa mga magkakaibigan, for example, ang feeling natin awkward pag tayo may sasakyan, tas lahat ng kasama natin nakamotor, minsan ikaw magpapamotor ka na lang eh. Yan yung sinasabing law of association. Minsan ikaw yung nahahawa sa kanila. And wala namang point, wala namang masama na ikaw yung maging iba or mas maganda yung nasa iyo. Kaya lang sa culture natin, nakasanayan natin, kapag ikaw yung naiba, ikaw yung mali. Tama? Pag sa family, ikaw yung maraming pera, minsan ikaw yung mayabang. Pag ikaw yung may magagandang bagay, minsan ang tingin sa'yo, mayabang. Tapos ang tingin sa'yo, mukhang pera. Wala ka namang ginagawang masama. Tama? And ito yung nagiging reality na minsan dahil ayaw natin maging different, dahil baka tayo maging awkward tapos maging mapasama ang tingin natin, bumabalik na lang tayo sa dati. Pumabagay na lang tayo sa kung anong nakasanayan ng karamihan. Pumapayag na lang tayo na tayo yung nag-a-adjust kahit hindi natin gusto. Kasi bakit? It's being belong. Mas gusto nating maging belong kaysa makuha yung pangarap. So, ang ginagawa natin, binababa yung pangarap natin, personally, para sa ibang tao. Ngayon, kung ikaw yung ganun, check mo. Kasi bakit? Imagine, pumapayag ka na yung pangarap mo, ina-adjust mo para sa ibang tao. Tapos hinahayaan mo yung pangarap mo para sa pamilya mo, masacrifice. So, sabi nga nila, bakit ka papayag? And kung titingnan mo mabuti, sabi nga, yung pangarap mo, don't be afraid of being different. Be afraid of being the same as everyone else. Imagine, sa atin kasi, halimbawa, marami kasi, di ba, sa Philippines, maraming yung dikit-dikit yung bahay, sa poverty area. Nakasanayan natin, dahil marami, akala natin normal. Nagiging normal siya. Dahil maraming may ganon, tama. Kahit nga sa stoplight kahit red na, dahil may nag-go, akala mo tama eh. Pero alam mong mali, pero ginagawa mo dahil ginagawa ng iba. So ganun din. Alam mo kung ano yung pangarap mo, pero bakit ka pumapayag na ang pangarap mo nakabase sa pangarap ng iba? Tama? So, don't be afraid of being different. Why? Kasi, kapag ikaw naging different, hindi naman dahil para sa iba. Hindi ka naman naging different dahil sa mga kaibigan mo, sa family, sa kamag-anak mo. Naging different ka. Bakit? For the future of your family. And bakit ka pumapayag na ang pangarap mo para sa pamilya mo nakadepende sa sasabihin ng iba? Tama? Kasi minsan, lalo na pag pinag-usapan pangarap, guys, ako guilty rin ako dito. Ewan ko kayo, guilty, makaka-relate kayo, na pag pinag-usapan pangarap, ayaw mong tatawanan ka. Tama? Kasi bakit? Dahil sila, hindi nila naintindihan, akala nila, mali yun. Kasi hindi nila alam eh. So dahil feeling mo mali at tinawanan ka, wag na lang. Tama? So guys, be different. Be different from others who think small. Tama? Have that mindset na ang tingin mo, ang pangarap para sa'yo. Hindi mo isipin yung pangarap para sa ibang tao. Do you follow? And when you look at it, tama eh. Imagine, yung pangarap ko, bakit ko dinidepende sa iba? Pwede ko namang, kaya nga pangarap ko. Tama? Again, here's another one. Na
Ako, guilty rin ako dito. And most of the people, pag ito nakikita, tama talaga eh. This is because of work. When I was starting doing this business, network marketing, nahati ako dun sa, ewan ko kung nare-realize nyo din to na gusto mong gawin, tama, gusto mong gawin dahil for your dreams. Kaya lang, busy sa work eh. Tama? Na-experience nyo ba yung hindi ka maka-attend ng training dahil meron kang kailangan tapusin sa work? Ako ilang beses po yun dahil when I was a manager, halos 24 hours yung trabaho ko na on-call pa. So, minsan, nasa training ako or nagte-training ako, may tumatawag na kliyente, may tumatawag na manager, na tao ko. So, nagiging busy ako kadalasan sa work. And when you look at it, imagine guys, sa work, kaya ka nag-work for your dreams. Hindi ka naman nag-work nang wala lang. Lahat pag tinanong mo, bakit ka nagtatrabaho? Bakit ang sipag-sipag mo sa work? Simple lang, for your dreams. Pero bakit ganun? Bakit pag pinag-usapan yung pangarap, wala, hindi mo maisip, hindi ka makasagot agad. Bakit? Sa sobrang busy. Bakit ko nasabi? Guys, imagine, papasok ka, swerte nga ngayon yung mga nakaka-work from home. Pero guys, imagine, pag bago ka, tama, sa work, sobrang sipag mo. Pag papasok ka, anong oras ka pumapasok? Sabihin mo ng 8 to 5 ka. Hindi ka naman papasok or gigising ng 8. Gigising ka niyan earlier. Kasi bakit? Kailangan mo pang mag-breakfast, kailangan mo pang maligo, kailangan mo pang mag-prepare, magta-travel ka pa. So, ang earliest niyan, kung malapit-lapit ka, 6. Gigising ka, tama? Pero kung malayo-layo ka, ako, naranasan ko noon, nung first job ko, ang travel time ko is 1.5 to 2 hours. So, kung 8 ang pasok ko, kailangan 5 gising na ako. Kasi bakit? Magpe-prepare pa ako. Tama? Buti kung mabilis ka maligo. Yung iba mabagal maligo. Tama? So, ang gagawin mo, gigising ka ng alas 5, tapos magpe-prepare ka, sabihin mo ng 1 hour, kasama na yung kain, pagsabay-sabayin mo na, kumain ka habang nagtututbrush. Kung kaya mo yun, turo mo sa akin. Hindi ko kaya yun. Addict ka nun. Lunukin mo na yung toothpaste. So, 1 hour. So, 6, makakaalis ka. Para may allowance ka na 2 hours sa pagbiyahe kasi hindi mo masabi traffic. Tama, lalo na dito, ang kulit nga sa EDSA, pandemic pero traffic. Ang daming walang pasok na opisina, pero traffic. So, ibig sabihin, lalo na pag hindi pandemic. Tama? So, imagine guys, traffic, ilang oras yung nasasayang? 1 to 2 hours. So, imagine, saka ka palang papasok sa work. Pero lahat ng ginawa mo mula alas 5, pag gising mo pa lang, it's because of your work. Tama po ba? Yung mga nakaka-relate dyan, huwag na kayong mag-react. Huwag nyo na sabihin ikaw yun. Mag-like ka na lang dyan. Mag-like ka na lang dyan. Heart, yan. And share the stream. Tama? Kasi tinatamaan ka. Share mo din sa iba para tamaan din sila. Yan, tama? So, and then pagpasok mo, pagdating ng 5, pagod hindi. Pagod. Kasi bakit? Lahat ng work, grabe, tatapusin mo. Kasi pag hindi mo tinapos, OTY ka. Buti kung may overtime ka, kung wala, kailangan mo lang tapusin. Kailangan mo tapusin. Exert effort ka. Tutok na tutok ka. Tama? Gigil na gigil ka para tapusin yung work. Para pagdating ng 5, maka-out ka. Kasi bakit? Ba't kailangan mag-out? Kasi makikipagsabayan ka ulit sa traffic. Tama? Ako naranasan ko niyan. Nagtatrabaho ko dati. Ang ruta ko dati, LRT1. Doon po, good luck. Kasi minsan, hindi na talaga, wala na. Basta hawak mo yung bag mo, gagalaw ka na mag-isa. Ganon din sa MRT. Yung hindi mo pa stasyon, mapapalabas ka eh. Kasi bakit? Pag tumayo ka, tapos bumukas yung pinto, automatic eh. Tama? So, ikaw mapapalabas ka. Teka, hindi ko pa stasyon to. Balik. So, anong point? Kaya ka maaga kailangan makauwi kasi makikipaglabang ka dun sa commute, pagko-commute. Tama? And pagod na pagod ka dun, bakit mo kailangan makauwi ng maaga? Para makapagpahinga. Kakain ka pa. Kung 5 ka nakalabas, sabihin mo ng 7, 8 ka nakauwi. Kasi mas grabe ang laban pag pauwi eh. Tama? 8, sabihin mo na, kakain ka pa dinner. Tama? Minsan, kung ikaw pa magluluto, mas masaklap. Pagdating mo, pagod na pagod ka na, wala pang luto. Tama? So, pagdating mo dun sa bahay, ikaw pa maghahanda, magpe-prepare ka pa ng hapunan.
Mas ang malupit niyan, ang ire-ready mo pa yung pang-umagahan. Bakit? Kasi dahil maaga ka nagising, ipe-prepare mo na. Tama ba? And ang malupit niyan, pagdating mo ng 8 ng gabi, kakain ka 9, 10, magpapahinga ka, minsan matutulog ka na lang agad. Sabihin mo nang bigyan mo ng oras, manonood ka muna ng telenovela. Oy, yung mga dyan. O, di ba? O, manonood ka pa eh. May manonood, papanoorin kang, ay, yung series, may episode ulit ngayon. So, manonood ka muna. Tama? O, pagdating ng 11, tama, matutulog ka. 11 to 5, gigising ka. O, syempre, gigising ka. Kasi bakit? May pasok ulit bukas eh. So, 6 hours ka natulog. Ito tanong. Mula 5 paggising mo, hanggang 8 na pag-uwi mo, that's 15 hours. Tama ba? 15 hours. Ngayon, kung 15 hours yan, sabihin mo na kumain hanggang 11, mula 11 hanggang 5, that's 6 hours sleep. Ang tanong, yung 6 hours sleep ba, bakit ka natulog? Tama? Natanong mo ba yun? Bakit ka natulog? Kasi may pasok bukas. In short, kailangan mong matulog para pumasok bukas. In short, yung tulog mo, part pa rin pala ng trabaho. Kung 6 yun plus 15, 21 hours. Tanong, saan mo isisingit yung pag-isip sa pangarap? Kaya no wonder, imagine, 21 hours ka ang ginugugol mo sa trabaho. Paano mo pa isisingit yung pag-iisip sa pangarap? Kaya nung bago ka sa work, ang nasa isip mo, pangarap, para sa pangarap ko sa pamilya ko. Nung nagtrabaho ka na, naku po, Diyos ko. Ang naisip ko na lang, pangarap ko na lang, makauwi ng maaga para makapagpahinga. Tama? O, yung mga nakarelate dyan, palakpak naman kayo dyan sa comment section. Kasi bakit? Guys, imagine, yun na lang yung pinapangarap mo. Dati nga yung dream travel mo around the world, nung nagsisimula ka magtrabaho, nung kulang pala yung budget, yung hindi pala sapat yung sahod, nagiging around the Philippines. Tapos ang magiging dahilan mo na lang, sasabihin mo na lang, kasi, di ba, hindi ka na makapagsalita, magdadahilan ka lang. So, ang sasabihin mo na lang doon, para ma-explore ko yung Philippines. Di ba, maganda dito sa Pilipinas. Pero ang gusto ko talaga abroad eh. Kaya lang, nalilimitahan ka na. Kasi bakit? Wala ka ng pera, wala ka pang oras. Tama ba? Ngayon, yung dati mong dream house, yung talagang pag ikaw magpapatayo, dahil nauubos na yung oras mo sa pag-iisip ng bahay, ang gusto mo na lang makauwi ng bahay, kahit saang bahay pa yan. Tama? So kahit anong bahay pa yan, payag na, pwede na. Tama? Ang kultura pa naman Pilipino, hanggat pwedeng makatira kay mami, daddy, pwede na. Kasi bakit? Ang sasabihin mo, para makatipid. Pero yung iba sinasabi para excuse, ang sinasabi, kasi para close yung family. Para makita nung mga nanay at tatay yung paglaki ng apo nila. 'Di ba? So, pero hindi yun yung pangarap mo. Yung pag ikaw may pangarap na sasakyan, ano yung pangarap na sasakyan mo dati? Dati, pag lalaki, sports car, malalaking sasakyan, mga pick-up, ganyan, di ba? SUV, Jeep Wrangler. Ngayon, pag ikaw, babae, yung gusto mo yung mga sedan. Minsan, may babae ako nakausap, ang gusto niya, SUV din para daw malaki, hindi siya binubuli. Pero nung nagtrabaho ka na, busy ka na, nakalimutan mo na yung pangarap mo, basta may sasakyan, pwede na. Basta 4 ang gulong, basta tumatakbo, pwede na. Yung iba, anong pangarap? Motor, pwede na. Kasi bakit? Para daw makasingit-singit. Pero guys, tingnan mo there's nothing wrong na may motor ka. Pero imagine, pangarap mo ba yun na pag umulan, sisilong ka? Di ba makikita mo sa mga overpass, ang daming nakamotor? Kasi hindi sila makaandar. Kasi bakit? Naulan eh. Ako may nakausap po ako sa province sa Visayas. He is 65 years old. Dati ang pangarap niya motor. Para madali daw makapunta kung saan-saan, ganyan. Pero, nung naintindihan niya at na-realize niya na, oo nga no, na-experience namin, sabi niya, nung asawa niya, na magmotor ng naulan. So sabi niya sa sarili niya, hindi deserve ng asawa ko na hinahatid sundo ko siya at pwede siya mabasa ng ulan. Ang deserve ng asawa ko is comfortable life. Hindi naman luho eh. Tama? Pero ano ba naman yung maging komportable yung family mo every time na nagta-travel? Yun yung na-realize niya. Ako sabi ko nga no, yung ibang gusto kahit nga bike daw eh. Tama, para exercise. Diba sabi ko kanina, yung kaibigan ko, yun ang dahilan niya eh. Pare, exercise ako eh. Hindi naman pumapayat.
Kasi ganun din, pagdating sa kakain din ng marami. So excuse lang niya yun. Nalilimitahan lang yung pangarap niya dahil because of work. Busy siya, hindi niya na naiisip yun. Wala siyang pera pang bili ng ganon. Kasi malabo. Tama? So yan yung because of work. Pero kung titingnan yung mabuti, it's because of your work, kaya kailangan mo ring mangarap ng mataas. Bakit? You must retire earlier than old. There's more to life than work. Minsan kasi ang nangyayari, nagtatrabaho ka na lang para mabuhay. Yun yung dapat. Kaya lang yung iba, nabubuhay na lang sila para magtrabaho. Anong nasa-sacrifice? Sacrifice nila yung time with your family. Nasa-sacrifice nila yung time for their friends. Yung life na ma-enjoy nila. Kasi bakit? Meron ngang study na ginawa na it's the 40-year plan, 40-year study, 40-year plan, retirement plan. Ano yun? Most of the people ang study na to, most of the people, 20 years old, nagtatrabaho na. And they retire 60. Do you follow? Ngayon, etong study na to, ginawa to ng mga agent na nagbebenta ng, alam mo na yon yung plan, life plan. So, nakikinig lang ako kasi kaibigan ko yun. Papakinggan ko, binibentahan niya ako nakikinig lang. Sabi ko, gamitin ko nga sa training to. Tama? Gamitan lang. De joke lang. So, yung 40-year plan is this. From 20 ka nagtrabaho, pagdating mo ng 60, anong buhay mo? And surprisingly, sa study na ginawa, ang result is only 1% is wealthy enough and financially free. 1%. And then that 2%, well off. Ano ibig sabihin? Yung, may pera. Tama? Hindi na umaasa kung saan. May pera sila nakapag-ipon. That's 3% pag pinagsama. Ang tanong, nasaan yung 97%? Tama? Kung imaginein mo, 60 years old ka na. Yung iba, sabi sa study, yung iba, still working. And kung ikaw may kakilala ka ganun, marami ako nakita. Kasi my parent is a teacher. Parents are teacher. So, na-open ako lalo na sa public, maraming teacher na until 65 nagtatrabaho kasi inahabol nila yung pension. Tama? Yung retirement. And yung iba naman, dun sa 97%, yung iba dun, nakadepende sa anak. Nakadepende sa pension. Tama? Okay sana kung yung anak, mabait. Yung asawa. Kasi pag hindi mo, joke lang. So, mabait naman po yung biyanang ko. Nay, hi, hello po, Nay. Baka masita ako dito. Yari ako kay Mrs. So, the point is, hindi kasi lahat, lalo na kung ang anak mo, paano pag hindi rin naging successful? Paano kung hindi rin sila well off? Paano ka? That's 60. Ano pang option mo? Wala nang option. Kasi bakit? Wala nang tatanggap sa'yo mag-work. Kasi you're already 60 years old. That's why, sabi nga, doon lumabas yung life begins at 40. Tama? Pag sinabing life begins at 40, ibig sabihin, dapat financially free ka na. Kasi bakit? Pag sinabing life begins at 40, marami ka nang pwedeng experience. Pupunta ka na, mamamasyal ka na. Paano mo ma-enjoy yung life? Tama? Sabi nga kasi, pag life begins at 40, enjoyin mo na yung life pagdating ng 40. Pag hindi mo na-enjoy yung life mo pagdating mo ng 40, tama? Paano gagawin mo? 50 may enjoy mo pa ba? 60 may enjoy mo pa ba? Ang usual niyan, family time ka na lang lagi. Kasi bakit? Imaginein mo ikaw 50, 60 years old, magbibikini ka sa Boracay. Hindi na bagay. Tama. So, pwede naman. Tama. kung kaya mo. And kung mamamasyal ka, kung wala kang arthritis, tama, kasi kung may arthritis ka, pasyal ka, may wheelchair. Tama? Or lagi kang nakahatid sundo, karga. Tama? Nagigets nyo? So, ibig sabihin, paano mo may enjoy yung life kung nasa stuck ka? Tama? And yun nga yung sinabi ko na 97% nasa stuck sila dun sa 40-year plan.
So that's why you need to retire earlier than old. Dapat hindi ka, kung kaya mo nga before 40, tama? Before 40, retire. Kasi bakit? Again, there's more life than work. Wag po tayong matrap dun sa cycle. Again, don't get me wrong. There's nothing wrong in work. Tama? Pero alam natin kasi, hindi yan yung makakapag-provide ng dreams. Yes, pwede. Sabi nga pwede naman Kung titingnan natin, pwede naman, ikaw maging successful sa work. Meron. Maging presidente ka ng isang kumpanya. Yan, malaki-laki sahod niyan. Vice President, Executive, CEO. Pero pag ikaw, rank and file, malabo Kasi kahit meron kang 25,000 na salary, halimbawa kasi pag 25,000, parang okay na Pero pag ikaw may 25,000 salary, hindi mo naman mabubuo makukuha. Bakit? May kaltas, tama? Less 2.5 agad yan. Tama ba? So, kung yung kaltas na yon hindi mo agad yung sahod mo hindi mo mabubuo, ang daming bawas, tas budget mo pa, kung kukumputin mo, less than 2,000 yung masasave mo. Kahit mag-save po tayo, 2,000 for 40 years, example, 2,000 times per month, times 12, is, magkano? 24,000. Ngayon, yung 24,000 mo, times 10 years, is 240,000. Tama ba? Ngayon, yung 240,000 mo, times 4, kasi 40 years 10 years yun, 240,000. Times 4 mo, that's less than 1 million pa rin. Pag ikaw 60 years old, isang sakit lang, ubos yun. Hindi ko sinasabing magkakasakit ka. What if? Tama? Tapos, pang araw-araw, ubos agad yun. So, anong gagawin mo pag nag-retire ka? Or nakaipong ka? Di ba magne-negosyo ka din? Ba't hindi mo pa gawin ngayon habang malakas ka pa? Tama? Kasi pag may edad ka na, paano ka magne-negosyo? Hindi na pwede mag-trial and error. Tama? So, ang malupit niyan, pag 1 million, sabi mo ng 1 million, anong negosyo ang pwede mong gawin? So, hindi siya ganun ka-feasible, lalo na kapag wala kang idea. Alright? So, you have to retire earlier than old. Again, there's more life than work. And next is fear of failure in having dream too big. Di ba, nare-recall nyo ba na ang kadalasang sinasabi ng mga taong nakapaligid sa atin, huwag ka masyadong mataas mangarap, ambisyosa ka. Tama? So, pag nangangarap ka, imagine, pangarap mo, pinapakilaman nila. Kasi concern lang daw sila. Ano ibig sabihin ng concern? Concern sila na baka pag hindi mo nakuha, malugmok ka or bumagsak ka ng sobra, hindi ka makabawi. Sabi ko, wala naman ako nakita na nag-try gawin ng isang bagay, business, lalo na kung pagkakakitaan. Tapos, walang na-achieve. Hindi man financially, maraming learning. Tama? And, sabi nga nila, di ba may kasabihan, reach for the stars. Hindi mo man makuha yung star, you'll end up in the moon. Tama ba? Kasi pag hindi mo nakuha, ang bagsak mo, moon pa rin naman Mataas pa rin. So, sabi, paano pag hindi mo nakuha yung moon? If you can't get the moon, okay lang. May clouds pa, lulutang ka pa naman. Pwede pa rin. Tama? And ano pa? Sabi nila, paano pag hindi mo pa rin nakuha yung clouds? Okay lang. Mali mo, masagasaan ka ng eroplano, tumama ka pa rin. May tama pa rin Tama? Paano pag hindi ka tinamaan? Huwag ka mag-alala, maraming puno sa Pilipinas. Sasabit ka pa rin. Kaya, bago ka makarating sa lugmok, yung talagang babang-baba, may makukuha ka pa rin. There's still something if you dream high. Pero tayo kasi nakasanayan natin, lalo na, guilty ako dito, akala ko dati, huwag ka masyadong mataas mangarap. Bakit? Masakit pag bumagsak. Di ba? Kahit sa pag-ibig, nire-relate. Yung mga nakarelate dyan. Huwag mo masyadong mahalin. Baka iwan ka, masakit. Tama? Pati dyan sa pag-success, pagiging successful, nire-relate mo. Move on. Tama na. Okay? So, anong ibig sabihin? Minsan, our dreams are dependent on the beliefs of others. Nakuha? Sometimes, our success or dreams are being dependent on the belief of others. Yun nga yung sinasabi nila na you say, I dream too big.
I say, you think too small. Wala sa'yo ang problema kung mataas ka mangarap. Sila yung hindi nila sinasabi na mataas ka masyado mangarap. Ibig sabihin, hindi mo kaya. Sila yung may hindi kaya, kaya kaya nila sinasabi na huwag ka masyadong mataas mangarap. Kasi bakit? Ang nakikita kasi nila yung sarili nilang kakayanan. And ang nakikita nila yung pangarap nila para sa pamilya nila. Guys, remember, when we're talking about dreams, it's not about other people. It's your dream for your family. Do you follow? And bakit ka papayag na sabihin nila, uy, ako rin, mataas din ako dati mangarap, hindi ko naman nakuha. Siya yun. Tama. Iba naman ikaw. Lalo na kung ikaw may family na lumalaki, tapos nakikita mo, lalo na pag ikaw nanggaling sa yung mahirap na family, alam mo ayaw mo mangyari yan sa family mo eh. Tama? Hindi ka papayag. Tama ba? That's why, don't depend your dreams on the capabilities of others. Again, ano ibig sabihin? Huwag mong tingnan yung kakayanan nila para magdesisyon para sa buhay mo. It's your dream. Pangarap mo yan. Hindi sila ang gagawa. Pwede pa siguro kung ikaw yung magdi-dream tapos sila yung gagawa, o pwede pa. Tama? Hindi, ikaw naman yung gagawa. Ibig sabihin, alam mo na kapag ginawa mo siya, magbe-benefit ang mahal mo sa buhay. So, have that dream. Have that mindset na when you dream, there's nothing too big. Wala. Bakit? Guys, bigyan ko ng idea. Imagine, halimbawa itong URTV. This URTV is just a glimpse of imagination before. I commend Sir Josh, yan, grabe, nung kinonceptualize. Idea. Nagsimula lang sa isang idea and he has a dream na maabot lahat ng distributor sa buong mundo. With our trainings, with our activities. And guys, with that simple dream, guys, ano ang URTV ngayon? Sobrang ganda. Guys, kung makapunta kayo sa studio, grabe, para akong artista dito. Grabe talaga. Na-culture shock ako. Sabi ko, wow, kaya ako ayoko mag-artista eh. Dinadala talaga ako dito, no? Pwede, no? Talagang lumalapit sa akin ang mga camera. Yes! Oh, bakit? Ako speaker. Okay na yan. Huwag na kayong mag-react. Oh, baka may mga nagtatype dyan, huwag na kayong mag-react. Payag na lang. Tama? Ako speaker eh. Kung gusto nyong gawin yun, edi pumunta kayo dito, kayo magsalita. Tama? So it started with a dream, with a vision, with an imagination. Kaya sabi nga, if you have a dream, kaya eh, kung gagawin. And even the building, guys, ito na lang, unified. Saan nagsimula ang unified? Sa isang pangarap ng isang presidente, Manny Pascual. Guys, imagine, di ba yung GoCab, ganun din. Sabi, di ba na pinost niya yun, dati pinapangarap ko lang, ngayon nakikita ko na, ngayon nangyayari na. It started with a dream. There's nothing impossible if you dream it. Tama? Kahit yung mga malalaking building, yung mga sikat na building sa Pilipinas, sa ibang bansa, nagsimula saan? Sa isang dream. Sa isang plano. At ginawa. Yung paglinis ng Boracay. Dati, di ba, sana, ganda sana ng Boracay. Sana mapaganda pa Boracay. It started with a dream. Nagsimula lang yan sa isang pangarap na sana, gumanda. Sana maibalik yung ganda. Guys, ang ganda ngayon. So, there are certain things na nagsisimula. Kahit nga yung cellphone na hawak mo ngayon, yan. Yung cellphone na hawak mo, wala naman dating ganyan. Meron lang tao na nagpangarap na sana magkita-kita tayo habang nag-uusap through sa kamay. Lalo na yung TV dati. Di ba naabutan yung dati, ewan ko, sa mga nakakaalala po, di ba dati TV, hindi ko naabutan. Yung malalaking TV, tapos yung matataba, yung TV, hindi ako, yung mataba yung TV. Tama? So, di ba doon nagsimula? Nagsimula lang sa isang dream. Dati, ang picture, pangarap lang na sana magkaroon.
Lahat nagsimula sa isang pangarap. Yung mga nakaimbento, meron lang silang pangarap. Guys, imagine kung yung mga ganyang kakomplikadong bagay, pinapangarap lang, nagsimula lang sa pangarap, and kung naniwala, for example, bigyan ko ng idea, si KFC, Colonel Sanders, yung nakaano ng KFC, ilang rejection ang dinaanan niya. That's 1,010 bago may bumili ng recipe niya. Pero may pangarap kasi siya. Tama? Ang pangarap niya maging successful yung chicken na yun, yung recipe niya na yun. Guys, imagine kung nagpadala siya sa emosyon niya nung 1009, wala tayong KFC ngayon. Anong point? It all started with a dream. Ngayon, kung anong pinapangarap mo, yun din yung nakukuha mo. Eh, kung sabihin ko, kung ikaw nakikinig, kung sabihin ko bigla, halimbawa lang, malay mo, magbilang anghel ako, di ba? Mukha naman ako anghel eh. Nahaluan nga lang. Nasunog lang. Medyo maitim. So, imaginein mo, kung sasabihin ko sa'yo, ngayon, kung anong sabihin mo, kung ano itatype mo na comment, na income mo this week or next week, yun ang magiging income mo. Anong itatype mo? Sige, type nyo. Kung anong... Guys, imagine walang question asked, ibibigay. Hindi nga lang ngayon kasi hindi ako yung magbibigay. Pero what if bigyan ka ng chance? I doubt na may magsusulat dyan ng 10,000. Baka isulat mo dyan 10 million, 100 million, 5 million. Million ang usapan. Kasi bakit? Kung pwede lang naman, bakit ka papayag? Tama? Ang tanong kasi dyan, yes, Sir JC, may pangarap. Kaya lang naman yung iba sinasabing dreaming too big. Kasi bakit? They have no idea paano makuha. Tama ba? Tama ba? Yan yung number 4. The number 4 is no idea how to achieve it. Wala naman kasing nagturo. Tama ba? Walang nagturo kung paano makuha yung pangarap. Tama? Kaya yung karamihan ng mga nangangarap, ang sinasabi na lang, hindi ko alam eh. O di ba may nag-comment, hindi ko alam kung paano sabihin yan, ano ba yan? Trillion, billion, ang daming zero eh. Si Sir Oli Mendez eh. Ang daming zero eh. Sir, pakisabi nga kung ilan zero yan. Naduduling ako eh. So, guys, tingnan nyo walang nagturo sa atin. Tama ba? Imaginein mo, sa pagiging empleyado, nung nag-aral tayo, hindi tayo tinuruan paano maging successful, paano makuha yung mga pangarap. Walang subject na Dream 101. Meron ba? Meron ba kayong ganun subject? Dream 101? Pag-usapan natin pangarap? Wala. Bakit? Nung nag-aaral tayo, ang pinag-uusapan, ang topic, ang idea na pinapasok sa atin, paano maging empleyado? Example, pag ikaw, estudyante, may oras ang pasok? Yes. Bawal malate? Ay, naku, bawal. Hindi ka makakapasok, hindi ka makaka-attend ng plug racing ba yun? Tama? Pag ikaw na late, may demerit? Oo, attendance agad yan. Tama? Oh, may break time? Yes. May break time. Limited? Oo. Tama si sir, tama si ma'am? Ay, naku, hindi pwedeng magkamali si ma'am saka si sir. Tama? May subjects, may mga topics? Meron. Anong ginagawa? May exam, may evaluation. Tama? Chinecheck ka. Ang malupit niyan, dapat may ID, may uniform. Tama ba? O, tingnan mo. After mo graduate, nung nagtrabaho, may oras ang pasok, bawal mali. Tama? Deduction. May ID? Dapat. May uniform? Meron. Tama si sir, tama si ma'am? Tama. May subject, may department, kanya-kanyang trabaho? Meron. Ini-evaluate? Yes. So, anong point? Ibig sabihin, nasanay kasi tayo, habang nag-aaral tayo, nung bata pa lang tayo, nasanay tayo sa work. Wala namang pinag-usapan na magnegosyo ka para sa pangarap mo. So, walang idea. Tama? So, anong mga idea ba nandyan? Number 1, job. Dati kasi, pag ikaw, di ba, kung lalo na sa mga province, di ba, uso pa ba yung mga tarpaulin na malalaki? Yung mga nakakapasa? Di ba meron nun? Kasi bakit? Very proud. Kasi bakit? Pag ikaw nakapasa ng board,
sikat na sikat ka. Lalo na pag ikaw yung una doon. Pero ngayon, madami nakakapasa na. Tama? Ang dami ng engineer, ang dami ng architect, ang dami na... Kaya yung dapat sahod, dati kasi pag ikaw may magandang work, may profession ka, dahil konti lang, malaki sahod. Law of supply and demand. Dahil marami ng supply, tama? Marami ng professions, bumababa yung sahod. Di ba? Hindi ka na pwede, ikaw fresh grad, try mo mag-demand ng sahod. Ay, good luck. Tama? Ang malupit niyan sa trabaho, kung gusto mong maganda yung trabaho, kailangan maganda yung school na pinanggalingan mo. May discrimination. Ngayon, kung ikaw galing sa mababang paaralan ng lumang bayan sa kasulok-sulukan, ako Diyos ko. Tama? Hinuhuli din eh. May discrimination eh. Tama ba? Tapos dapat maganda grades. Paano pag hindi ka nabiyayaan ng ganun ka, di ba, kalaman? Tama? Ako, katulad ko, hindi naman ako honor student. So, syempre, pag tinignan yung resume, unahin yung honor student. Tama? So, anong chance ang meron? So, tapos, pag nagpasa ka ng resume, tama? Pag nagpasa ka ng resume, hahanapan ka ng experience. Fresh grad nga eh. Paano magkakaroon ng experience? Sabi ko, baka sa ibang experience, hinahanap din. Tama? So, anong point? So, dun pa lang, medyo malabo. And yung iba, paano nakakakuha ng magandang trabaho? May backer. Di ba? Yung kamag-anak ni ganyan, kamag-anak ni ganyan. Sino unang napopromote? Yung mga may kakilala, ganyan. That's the culture. Ngayon, kung ikaw, kahit gano'n ka kasipag, pag wala kang backer, minsan hindi ka napopromote. And pwede ka naman mapromote. Pero, ilan ang presidente sa isang kumpanya? Isa lang. Tapos, hindi naman pwede mapunta sa iyong kumpanya. Tama? Hindi rin naman pwede na, halimbawa, ikaw, executive ka na. Halimbawa, VP for Finance, kasi nasa financing industry ka. Hindi naman pwede, halimbawa magre-retire ka, sasabihin mo dun sa boss mo, Sir, dahil I am loyal, pwede po ba? Yung anak ko naman, hindi. Daan siya sa rank and file. Tama? So, ibig sabihin yung success, hindi para sa lahat pagdating sa trabaho. Tama? So, hindi basta-basta. Pwede kang mag-apply, presidente ng mga malalaki, Procter & Gamble, yung mga San Miguel, yun, malaki sahod nun. Tama? Daan-daan libo yun. Kaso, pwede ka ba? Tama? Hindi eh. Hindi lahat pwede eh. So, limited yung opportunity when it comes to work. Yung iba nag-a-abroad. Pwede naman. Yung iba, ikaw, pwede ka ba mag-abroad? Baka may age limitation na. Tas, kaya mo ba? Tama? Kasi bakit? Guys, isa-sacrifice mo yung time sa family. Hindi ko po nila lahat, pero merong mga umuwi, pagbalik, yung isang anak naging 3. Hindi ko nila lahat. Tama? Pero I'm sure may kakilala kang gano'n. Nangyayari. It's the reality eh. Tama? Tapos, pag galing mo sa abroad, pag uwi mo, anong gagawin mo? Magne-negosyo din eh. Tama kasi bakit? Alam mo na hindi siya long term. Hindi siya pang matagalan na source of income para sa pangarap mo. Tama? Kaya hindi mo alam, ano bang pangarap? Ano bang kailangan kong ipangarap? Kasi bakit? Hindi siya, kumbaga hindi siya finite. Yung hindi siya, infinite pala, hindi siya infinite na source of income. So, walang kasiguraduhan, walang security. Sabi nila, pag may work ka, secured ka. Hindi eh. Anong nangyari nung pandemic? Akala ko ba secured? Hindi. Kasi bakit? Hindi mo control. Tama? So, yan yung isang option. Ano pang iba mong opportunity kung ikaw mangangarap? Ang isang opportunity mo, again, traditional business. Sa panahon ngayon, kailangan marami kang idea about your business. Kasi bakit? Halimbawa, di ba, yung nauso, milk tea. Tapos nauso, ano pa, may mga fries. Di ba, ginagaya-gaya na lang? Ang nangyayari kasi, kung anong tingin mo magbo-boom, yun yung ginagaya mo. Kasi syempre, hindi pwede lagi. Kasi bakit? Ito malupit. Meron akong isang pinuntahan nung dati, may ginagather ako doon. Mag-ano daw, may fries na sumisikat. Sabi ko, sige, okay. Tapos pagbalik ko nung 1 linggo, may panibagong branch. Ibang pangalan. Sabi ko, alin ba talaga dyan yung bago? Ay, tinayuan, ginaya nung kaibigan eh. It's normal. Nangyayari. Tama kasi sumisikat, kumikita. Sabi ko, okay naman yung ginawa nung una. Yung
pangalawa ang questionable ako. Sabi niya, hindi, bumibenta naman kasi yung una, so bibenta rin siya. Sabi ko, hindi. Kung 100 ang customer nung una, ang customer mo, pag ikaw nagtayo, kalahati na lang. Kasi maghahati kayo eh. Ito malupit. After 1 week, pagbalik ko, patatlo na sila. Sabi ko, may mali na. Kasi bakit? Oo, maraming bumibili. Pero naghahati-hati. Ang tawag doon, competition. Ito malupit. What if pasukan ng ito maganda, nagkaroon ng Jollibee. Nung nagkaroon ng Jollibee, kamusta? Tapos ang negosyo mo. Kaya nga sabi nga kung ikaw may 2 million, anong negosyo ang kaya mong gawin na willing kang i-bet yung 2 million? Halimbawa, sabi nila, hindi naman naabot ng 2 million. Sabi ko, paano mo nasabi? Para magnegosyo ka ng maganda, halimbawa, restaurant, kainan, ganyan. Kasi yun ang necessity ng tao kain Di ba? Halata naman So, kung ikaw magtatayo ng kainan, kailangan magandang pwesto. Kailangan yung kanto, main road. Kasi pag yung sulok, yung pupuntahan ka, sasadyain ka pa, ang hirap i-market nun. Tama? Syempre, kapag nasa main road ka, Diyos ko, mahal ang upa dyan. Tas hindi pwedeng maliit. Kasi pag maliit, masikip, number 1, konti ang customer mo. Pangalawa, hindi ka pupuntahan kasi bakit? Nahirapan silang kumain. Tama ba? So, ibig sabihin, kailangan maganda yung location mo. So, mahal ang renta doon. Tama? Sabihin mo ng 30,000 na lang, halimbawa. Siyempre, pag umuupa ka ng pwesto, ang mga commercial, 6 months advance yan. 3 months yan. So, ibig sabihin, kung 30 times 680,000 agad. Down pa lang yun. I-renovate mo pa, tama, bibili ka pa ng materyales, ng gamit, ng mga marketing ads, mga ganyan, mahina ang kalahating milyon agad dun. Ito malupit, permit pa. Yung permit, Diyos ko, yung misis ko nag-handle ng mga negosyo. Ang permit pa lang, 40,000, saktuhan lang Kasi bakit? Mga utilities, business permit, yung mga ganyan, mahina ang 40,000, sabi mo ng 50. Tama? Isagad mo na 100,000. Lahat-lahat na, pati yung mga expenses, pabalik-balik. Tama? O ano pa? Syempre, inventory mo. Ang hirap naman, ang i-ready mo lang, halimbawa, tapsilogan, isang order ng tapsilog, isang order ng tosilog, hindi. Kasi bakit? Paano pag maraming dumating, hindi wala kang nabenta? Hindi na babalik yun, kasi lagi kang out of stock. So, mag-i-inventory ka ng marami para ready ka. So, ibig sabihin, maglalabas ka ng mahigit 1 milyon. So, suma total, magbabayad ka pa ng tao, utilities pa, maabot ka talaga ng 2 milyon. So, ibig sabihin, imagine, hindi ka pa nagsisimula, gastos mo na. Tapos, continuous pa. Ang malupit niyan, paano pag ginaya ka? Tapos, yung sa'yo, walang aircon, sa kanya naka-aircon. Free wifi pa. Nangyayari? Nangyayari. Ano pang, ito malupit. Ang kadalasan na nangyayari, dahil maraming kumakain, nagkakaroon ng fast food chain. Tama? Yung mga sikat na mga Jollibee, McDo, yung mga ganyan. Paano negosyo mo? Ito pa malupit, merong mautak na gumaya. Sa kanya, walang aircon, walang internet. Pero yung mga suot ng mga waitress, maiksi. Di ba? Saan pupunta yung tao? Di ba? Doon na, kahit hindi masarap ulam. Pwede na! So, anong point? Paano pa pag kinain kayo ng malalaking company? Ano yun? Nagtayo ng mall, nagtayo ng mga commercial establishments. So, doon na lahat pupunta. Paano ang 2 million mo? Sorry na lang. Tama? That's why maraming nahihirapan kumuha ng pangarap. Bakit? Wala silang idea Ang alam nila, traditional business, kailangan ng milyon para kumita ng malaki. Tama? Ano pa? Pwede naman mag-showbiz. Katulad niyan. Di ba? Ano ibig ko sabihin? Kasi tinan mo sa showbiz, dalawa lang naman ang kinukuha. Yung poging-pogi o yung pangit na pangit. Pag yung mga saktuhan lang, hirap Kailangan talentado Tama? So, ngayon, ikaw ba? Okay ka ba? Tama? Kaya mo ba? Tama? Laging humaharap. Ako nga, nahihirapan Tama? So, ibig sabihin, hindi para sa lahat. Kaya ang tanong lagi dyan, may opportunity? Marami. Marami opportunity. Kung ikaw mangangarap, marami opportunity. Ang tanong kasi, pwede ka ba? Tama?
Kaya yung iba, kinakalimutan nila yung pangarap dahil hindi sila pwede. Tama? So, ano pa? Marami namang option. Sports. Oh. Malaki ang kita ng mga basketball player. Manny Pacquiao. Diyos ko, isang gabi lang na makikipagsuntukan. Tama? Milyon-milyon. Kaya lang, ito tanong. Kung ikaw gusto mong kumita sa sports, bata pa lang dapat naglalaro ka na. Bata pa lang dapat nagtitraining ka na. Dapat ginagawa mo na siya, maliit ka pa lang. Si Manny Pacquiao, teenager pa lang yun, nakikipagsuntukan na eh. I mean, hindi nakikipag-away. Nakikipagsuntukan, naglumalaban na, nag-i-ensayo na. Halimbawa ako, hindi na pwede. Kailangan ko pang tanggalin to, di ba? So, sa basketball, ako yung bola, gano'n. Diba? Hindi kasi pwede, kulang pa sa height. So, di ba? Pwede naman eh. Pwede kang kumita ng malaki para sa pangarap mo. Kung may dreams ka talaga, para makakuha ka ng pangarap or para makagawa ka ng pangarap. Pwede ka naman sa sports. Ang tanong, pwede ka ba talaga? Tama? Ngayon, pwede rin naman, maraming option. Pero, ito maganda. Sa Unified, kahit anong background mo, kahit sino ka, kahit anong edad mo simulan, pwede ka. Walang pinipili. This is the perfect opportunity para magawa mo dahil kahit sino ka, pwede ka. Pwede mong simulan. At lalo na kung ikaw mismo nasimulan mo na siya, guys, dream. Dream high. Kasi iba ang pwedeng ibigay ni Unified. Imagine, you can earn as much as 2.7 million. Anong pangarap? Guys, imagine pag ginawa mo si Unified, tas magkakaroon ka ng 2.7 million, anong pangarap ang pwedeng ibigay? Sa mga nanonood, i-comment nyo, anong sasakyan ang bibilhin mo kung may 2.7 million ka ngayon? Sa mga nanonood, kung may 2.7 million ka ngayon, ilang kwarto ang bahay mo? So, i-type nyo, i-comment nyo, gaano kalaki ang bahay at ang house and lot mo? Comment mo. Kung ikaw may 2.7 million ngayon, imaginein mo guys, comment down below, saan ka magta-travel after, ulitin ko after pandemic. Kasi baka walang mag-comment eh, kasi pandemic may walang makakapag-travel. After pandemic, comment down below, saan ka magta-travel with your family kung may 2.7 million ka? Anong savings ang ibibigay mo para sa family mo? Guys, lahat ng pinapangarap mo, lahat ng mga, di ba may nagko-comment, BMW, si Sir Oli ulit. Di ba? Ibig sabihin, may pangarap eh. Meron kang certain dream, meron kang naiisip na pangarap, pero wala lang opportunity na pwede ka. Ang good news, nandyan ang Unified Products and Services na pwedeng magbigay ng pangarap mo. Alright? So, ang tanong kasi, Strada, pick up, metallic gray. Grabe si Ma'am Valerie. Talagang specific. Metallic gray pa. Sports car, yung red, sabi ni Jan. Siguraduhin mong buo. baka kalahati bumagsak. Siguraduhin mong buo yung sports car mong red. Tama? So, anong point? We have that dream. Nandyan yung pangarap sa'yo. Nandyan yung pangarap na gusto mo. Hindi lang malinaw dahil sa mga limiting beliefs na ng ibang tao na kinoconsider mo na hindi naman ang tutulong sa'yo para makuha yung pangarap mo. Na lumalabo yung mga dreams because wala kang idea kung paano siya makuha. This is the good news. Again, Unified is here para makuha mo yung pangarap mo. Ang tanong na lang dyan, paano? Tama? Lahat tayo, alam, yes, Sir JC, naintindihan ko na. Pwedeng makuha yung pangarap. Walang maliit na pangarap pagdating kay Unified. Kayang-kayang kunin ang kahit anong pangarap pag ginawa mo si Unified. Ang tanong, paano? Tama ba? One word. Kanina, ang first D natin is dreams. This is our second D. Decide.
The first step is decide. You have to decide. Saan ka magde-decide? Decide na kunin mo yung pangarap mo. Decide na titigil mo na yung kahirapan dahil alam mo na may opportunity na pwede ka para makuha mo yung pangarap mo. You have to decide. Marami kasi may pangarap naman. Kaso ayaw nilang mag-decide. You just have to decide to get on your dreams. To get your dreams. Hindi ka naman magde-decide ng kung ano-ano. The first step is to decide. Kasi pag nag-decide ka, everything follows. Yung iba kasi, parang ganito, simpleng tawid na lang. Bakit marami na aksidente? Alam niyo kung bakit? Simpleng tawiran. Ang malupit, tatawid na lang, malayo pa, hinagdududa pa kung paano tatawid. Atras abante pa. Tama? Kaya hindi nga sila nasagasaan, naka-aksidente naman ng iba. Kasi bakit? Hindi makapag-decide. Tama? Hindi malaman kung anong gagawin. Tama ba? Yan, o, di ba? Expander lang, pwede na, saka house and lot, o, di ba? So, yung mga dreams nyo, you have to decide on that. Yung sa mga nagko-comment, are you really serious about getting your dreams? Kasi guys, alam na alam natin eh. Pwede naman eh, with Unified Products and Services. Pwede, kaya eh. Kaya lang, sabi nga, kahit kayang ibigay ng company, ang kukuha pa rin tayo. Kasi bakit? Tayo ang magde-decide to get our dreams. And when it comes to decision, sabi nga, pag pinag-usapan yung decision, meron tayong kailangan i-consider. Kasi pag nag-decide ka, you have to commit. Saan ka magkukommit? You don't have to commit to anyone else. You have to commit on your dreams. Sabi nga ni Abraham Lincoln, commitment is what transform promises into reality. Remember, this is the 3D training. In 3D, kapag hindi malinaw, pag wala kang salamin, malabo yung pelikula. Malabo yung 3D. Tama? Guys, I hope lumilinaw at nakukuha mo yung salamin, nasusuot mo na yung salamin, na kapag ikaw nag-commit, it will become your reality. And when you commit, pag ikaw nag-commit, yung dreams mo, imagine, pag ginawa mo na yung kailangan mong gawin, nag-invite ka, ginagawa mo yung business, sumusunod ka sa program, when you commit on your dreams. Kasi yung iba, ang ginagawa, nagko-commit, hindi naman sa dreams nila eh. Nagko-commit sila sa situational. Anong ibig sabihin ng situational? Nagko-commit lang sila kapag okay sila. Kapag madali yung gagawin, paano mo malalaman? Kapag ikaw halimbawa may dream or may goal, paano mo malalaman na situational ka, yung commitment mo? Simple lang. Pag yung goal mo, ang tanong mo, halimbawa ikaw may dream, tapos yung dream mo, ang tanong mo, kaya ko bang kunin yun? Pag hindi mo kaya, iibahin mo yung dream. Ang pinapalitan mo, yung dream. Ang dapat hindi mo pinapalitan yung dream mo eh. Kasi bakit? Kaya nga dream. Kaya mo nga yan pangarap. Tama? Nagiging situational, kaya nababago yung dream kasi dinedepende mo yung dream mo sa anong gagawin. Ang malupit niya, wala namang pinagkaiba yung mga ginagawa. Sundan mo yung sistema, sundan mo lang yung mga tinuturo, attend trainings, learn, paulit-ulit, and then you have to commit on your dreams. Bakit? Bakit sa pangarap? Pag nag-commit ka kasi sa situational, gagawin mo siya kapag madali lang. Again, hindi sa tinatakot ko kayo. Minsan kasi, matcha-challenge ka. Hindi naman siya mahirap eh. Nagiging mahirap ang isang bagay kapag wala kang idea. Do you agree? And kapag wala kang idea, hindi mo alam kung paano gagawin. Pero kung ikaw may idea ka, kahit
challenging, kahit hindi mo pa master, dahil ginagawa mo pa lang siya, nagagawa mo pa konti-konti eh. And the moment na ma-master mo siya, dadali. Parang ganito, nung nagsimula ka magsulat, tama, ano ba, nagsulat ka, wala naman nakita akong bata pagkasulat, cursive agad eh. Di ba? Magaling agad magsulat. Nagsisimula yan sa yung malalaki tapos may susundan. Tama? Tapos hanggang nasanay na lang sila, ginawa ng ginawa, magaling na magsulat. So ganun din, when you commit on your dreams. Commit on your goals. Ano bang goal mo? Ano bang dream mo? Yun ang titingnan mo. Kasi kahit anong daanan mo, pag ikaw nakakommit ka sa goal mo, hindi mo isipin yung dadaanan. Ang isipin mo, basta papunta sa pangarap, go ako. Kasi bakit? At the end of the day, ang usapan, anong dream mo? Anong pangarap mo? Do you follow? Ngayon, when you commit, maraming klase ng commitment. Sabi nga nila there's a commitment na, sige, try ko. Pwede kong gawin. Gagawin naman, ginagawa, kaya lang, hindi, pag merong nahirapan, hindi na lang. Tama? Tatry lang naman eh. Pero kung ikaw, nag-commit ka na whatever it takes, kukunin mo yung pangarap mo eh. Kasi bakit? Nag-commit ka sa dreams. Hindi sa gagawin. Yun yung ibig sabihin. Alright? So, ngayon, pag ikaw nag-commit, you have to believe in yourself. Sabi nga, believe you can and you're halfway there. Kasi the moment na nag-decide ka and nag-commit ka, kailangan mong maniwala. Kasi nag-commit ka nga, hindi ka naman naniniwala, hindi wala din. Tama? Kasi parang ganito, kung ikaw manliligaw, yung iba nagpintig na naman yung tenga. Pag love life talaga, grabe kayo. Pag love life, napaka-active nyo eh, no? May ano ba kayo? May hugot ba kayo? So, again, pag i-relate ko lang ng konti, halimbawa ikaw manliligaw, tas yun yung pangarap mo. Halimbawa, ano ba? Ano bang mga dream girl natin dyan? Ay, di ko kasi pwedeng misis eh, baka pangarapin nyo din eh. May nagsabi lang po nito, love, kung nakikinig ka. May disclaimer. Ulitin ko, may nagsabi lang po dito, Ivana Alawi. O, di ba? O, may magko-comment na dyan, o. Babasahin ko sana yung comment, pangalan pala ng distributor. Tama? Yung iba, pangarap, Ivana Alawi. Halimbawa, ikaw, bigay nga kayo pangalan ng lalaki. Hindi ko alam kung may distributor na ganon. Sino ba? Yung common para walang tamaan? Derek. Halimbawa, kung ikaw si Derek, ang pangarap mo si Ivana Alawi. Pangarap mo siya eh. Tama? Pangarap mo talaga eh. Hindi nga maging girlfriend, yung makahay mo lang. Tama, hi, mga ganun lang. Papansinin ka lang niya, pangarap mo. May ganun eh, tama? Pero kung pangarap mo siya, halimbawa, gusto mo siyang pakasalan, ligawan, di ba susuyuin mo? Pag ikaw manliligaw, magkukumit ka 100%! Umuulan, umaraw. Eh lalo na pag tumawag. Hello, Derek? Patay tayo dyan pag ganyan ang tawagan. Tama? Nasa Baguio kasi ako eh. Malamig. Ay! Naku, Diyos ko, mga tao talaga, oh. Nagwawala na. Tama? Eh kung ikaw si Derek, ay naku, baka hindi, pag sinabi palang Baguio, nandun ka na eh. Tama? Kasi bakit? Dahil nag-commit ka, nag-decide ka na kahit anong mangyari, eh hindi mo alam, may landslide, may bagyo, hindi mo na inalam eh kung ano yung dadaanan mo. Kasi bakit? Papunta ka sa pangarap mo eh. Do you follow? And ito malupit. Hindi nyo ba na-realize, alisin ko muna sa Ivana Alawi baka masyado, pag Ivana, pag mga ganyang topic talaga, ang gagaling nyo eh, no? So, anong point? Pag ikaw nag-commit, pag ikaw nag-decide, hindi nyo ba napapansin, pagdating sa love life, merong mga tao na ang ganda nung babae. Tama, parang ako.
Yung miss, grabe, ang ganda talaga ng misis ko. Siyempre, misis ko yun, walang tatalo dun. Tama? Tapos, ganito lang yung ano, sabi nga nila eh, anong trabaho mo? Nagmo-motivate. Paano mo nagagawa yun? Guys, tingnan mo na lang. Pagtabihin mo kami ng misis ko, tingnan mo siya, tingnan mo ako, tingnan mo siya, tingnan mo ako. Nakaka-motivate na, di ba? Kasi bakit? Di ba may mga ganong lalaki na hindi naman ganong kagwapuhan, yung saktuhan lang, yung iba nga medyo tagilid pa. Pero grabe, ang galing, ganda ng partner nila. Di ba may mga ganon? Paano nila nagagawa yun? Believe sa sarili. Doon na lang nadadaan yun sa confidence. Tama? May mga technique dyan. Sabi ko nga, kinindatan lang ako, okay na eh. Tama? Kasi ba, anong point ko? Guys, don't get me wrong. The point is, minsan, may mga bagay na imposible. Pero the moment you decide, you commit, and believe in yourself, minsan pati ikaw nagugulat eh. Paano nangyari yun? Paano ko nagawa? Hindi ko alam kung sino ka ngayon nakikinig. Hindi ko alam kung anong storya ng buhay mo. Pero if you look at it, merong isang time or isang pagkakataon na ikaw mismo nagulat dun sa resulta na nakuha mo. Na nagtiwala ka lang sa sarili mo eh. Kumpiyansa na lang. Nagkumpiyansa ka, tapos nagulat ka, nakuha mo. Ganun pala ka-importante yung believe sa sarili. Believe in yourself. Kasi sabi nga eh, guys, imagine sa Unified Product and Services, yung mga upline nyo, yung mga coaches, mga trainers, lahat kami nagtitiwala na kaya mo. Lagi namin sinasabi, kaya mo, yayaman ka. Pero ikaw sinasabi mo, hindi. Ang labo, di ba? Sarili mo na lang pinagdudahan mo pa. Kung merong isang tao na dapat nagtitiwala sa sarili mo, ikaw yun. Kasi sabi nga nila, kahit lahat ng tao maniwala sa'yo, at yung isang tao na yun, ikaw, hindi ka naniniwala. Baliwala yung paniniwala eh. Baliwala yung tiwala, yung belief ng lahat na nakapaligid sa'yo kung ikaw hindi ka nagtitiwala sa sarili mo. Pero kahit lahat ng tao hindi naniniwala sa'yo, pero ikaw, buo ang tiwala mo, guys, you will succeed. Ganon ka-importante yung pag nag-decide ka, magtiwala ka sa sarili mo. And syempre, when you decide, if you're decided, yung mga decided na nanonood, mag-comment kayo. I'm decided. I have a dream. I'm decided. You can comment it. Comment nyo, declare nyo. I'm decided, kukunin ko yung pangarap ko. Because if you're decided, alam nyo kung ano lang kulang nyo? If you're decided to get your dreams, all you need is do it now. This is the third D. This is the third D na why do it now? All you have to do is do it now. And in doing it now, anong kailangan mong baguhin? Or anong kailangan mong i-adjust? Simple lang. The way you think, the way you feel, what you imagine, yung mga nakaraang paniniwala, tapon mo na yun. Kalimutan mo na yung mga dati mong iniisip na baka hindi ko kaya, baka hindi ako mag-succeed, baka mag-fail ako, baka hindi para sa akin to. Guys, this is for you, this is for all of us. Change the way you think. Sabi nga eh, what you think, you become. So kung dati mo iniisip na mahirap ka, tinan mo, mahirap ka talaga. Kung hindi mo kaya, tinan mo, nangyayari, hindi mo talaga kaya eh. Pero kung isipin mo na, I can get my dream. I can achieve my dream. Kaya kung kunin yung 2.7 million, you can become what you think. What you feel, you attract. Kung ikaw lagi kang emosyonal, kung ikaw lagi kang nagdadrama, kung ikaw lagi kang naapektuhan ng mga sitwasyon, kung lagi kang naapektuhan ng mga negativity sa paligid, pansinin mo, yung buhay mo negative. Sabi nga eh, kung try mo, paggising mo, tas ang isipin mo, ay, paggising ko, ito sabihin mo,
ano kayang kamalasan darating sa buhay ko? O tinan mo, ilang beses kaya masagasaan, ewan ko lang. Tama? Kasi bakit? Iniisip mo na feel mo pa. Malungkot ka pa. Tama? Ibig sabihin, yun yung ma-attract mo. That's how important, how you think, how you feel, and mostly, how you imagine it. Because what you imagine, you create. Remember guys, sabi ko nga, maraming bagay nagsimula lang sa isang imagination. Kung tatanungin ko kayo, anong buhay yung na-imagine mo? Yang buhay ba na meron ka ngayon? O yung buhay na pangarap mo para sa pamilya mo? You have to be careful what you think, what you feel, and what you imagine. Because, again, what you think, you become. And what you feel, you attract. And most importantly, what you imagine, you create. So, paano siya babaguhin? Guys, don't get me wrong. Kung paano ka mag-isip, for example, 30 years old ka na, kung paano ka mag-isip ngayon, it's the 30 years na ipasok sa utak mo kung paano ka mag-isip. Ang hirap baguhin nun. Yung meron ka nga lang bagong matutunan, isang araw, tapos babaguhin, ang hirap na eh. 30 years pa. Yung nakasanayan mo na 30 years, i-a-adjust mo. It's not easy. Pero again, if you're really decided and you're committed to get your dreams, all you have to do is follow the system. Bakit siya tinawag na system? Simple lang. Save yourself time, effort, money. Lahat tayo gustong makuha yung pangarap na yun. Lahat tayo gustong makuha ng mabilis yung pangarap na yun. Kasi bakit? Time is an essence. We have limited time. Lalo na kung malapit ka na sa finish line. Tama? Hindi ko na alam kung sino yung mga malapit sa finish line. Pero we have limited time. Kung ikaw bata pa, swerte ka. Pero para saan ba yung goal mo? Mostly na nakakausap ko ng mga 20 to 30 years old, ang goal nila is for their family, parents. Ikaw bata, yung family mo, yung parents mo, kamusta? So, you have to save yourself time. Kailangan matutunan mo na mabilis. Kaya sundin mo na lang yung sistema. Lagi naman tinuturo eh. Di ba? Lagi tayong merong trainings, laging nandyan si upline, laging nandyan si mentor, laging nandyan si grad na upline. Open yung mga training department, yung mga trainers natin, willing tumulong. Tinuturo lahat. Paano mo makukuha? Si Press, even si Press, hands-on, and VP, laging nandyan para makatulong. Susundin mo na lang yung sistema na binibigay. Dahil pag na-save mo yung time, makakasave ka ng effort. Bakit? Imagine, Sir Edmond, Press, BP, Sir Bong, these are veterans when it comes to this industry. Imagine, lahat ng natutunan nila for more than, pag pinagsama-sama mo, 80 years. Pinagsama-sama, 80 years of experience. Eh kung ikaw, halimbawa, ayaw mong sundin yung sistema, ang gagawin mo, mag-exert ka ng effort para mag-trial and error. Pero kung masusunod mo na lang yung sistema, imagine anong effort, time yung masisave mo. And syempre, makakatipid ka. Kasi bakit? Dahil wala ka ng trial and error, hindi ka nagagastos. Bakit? Lalo na kami, halimbawa yung mga nagne-network, kayo na nagne-network, kami na mga kailangan mong pumunta dito, punta doon, attend ng trainings, invest in your learnings. Di ba? Yung mga ibang training na, lalo na pag may mga bayad, yung iba. So, yung mga books na binibili, mga modules na nakikita sa online, mga attendance seminar, you have to invest on that kasi you have to learn. Ang good news, dito sa Unified, provided. So basta follow the system. Again, if you follow the system, save yourself time, effort, and money. And if you follow the system, matututunan mo lahat yan sa training. May mga leadership training, workshop, attend ka dyan. I-enroll mo yung sarili mo.
Kasi bakit? Pag na-develop ka, mas mabilis yung result. Mas mabilis yung, again, pag na-develop ka, nagkaroon ka ng malaking grupo, makukuha mo yung malaking result na gusto mo, yung dreams mo, makukuha mo. You just have to follow the system. Don't disregard the system. Because in the system, in learning, you can teach, you can have the knowledge, you can acquire the exact skills na kailangan mo to achieve your dream. Sabi nga, dreams don't work unless you do. Ibig sabihin, yes, you have that dream. Yes, you are decided. But you have to do it now. You have to work on it. Kumbaga sa pangarap, pag ikaw nangarap, walang ibang kukuha niyan. Ikaw din. Andito kami para tumulong, para makuha mo yung pangarap mo na para sa family mo. Dreams don't work unless you do. And again, when you do it now, you can make your own reality. Huwag na kayong pumayag na yung dreams mo nakadepende sa iba. Huwag ka nang pumayag na ang realidad ng buhay mo nakasalalay pa rin sa desisyon ng iba. You can make your own reality. Kung sabi nga sa 3D mga animation, yung mga nandun, nagmumukhang totoo. Pero hindi pa rin totoo yun. Because it's all virtual, it's all animation. Pero this time, if you dream it, if you decide, and if you do it now, you can make your own reality. Just remember this, guys. Dream, decide, and do it now. Thank you, and God bless. See you on top.